Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na gustong-gusto ng marami, pero hindi madalas pinag-uusapan sa malalim na paraan. Karisma. Hindi yung karisma ng mga celebrity sa TV, kundi yung tahimik, pero malakas na karisma. Yung klase ng presensya na nagbibigay ng inspirasyon. Yung nagpaparamdam sa mga tao na ligtas sila at pinapahalagahan kapag kasama ka. At higit sa lahat, pag-uusapan natin kung paano ito linangin sa paraan ng Diyos. Alam nyo, ang tunay na karisma ay hindi galing sa pagiging pinakamalakas o pinakamayaman. Ito ay nagmumula sa isang malalim na ugat ng pananampalataya, pagpapakumbaba at pagmamahal. Ito ang mga katangian na ipinapakita natin kapag hinahayaan nating kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kaya't simulan natin ang 11 paraan para magkaroon ng tahimik pero malakas na karisma sa paraan ng Diyos. Simulan natin sa unang-una. 1. Yakapin ang tunay na kalayaan. Hindi mo kailangang humingi ng validasyon mula sa iba. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagkakakilala kung sino ka kay Kristo. Hindi mo kailangan ang pagtanggap o pagkilala ng tao dahil ang iyong pagkakakilanlan ay nakasentro sa Diyos. Kapag alam mong ikaw ay minamahal, pinahahalagahan, at tinubos ng Diyos, hindi ka na maghahanap ng pagpapatunay sa mga opinyon ng iba. Nagbibigay ito ng kapayapaan at lakas na natural na nagiging kaakit-akit. Halimbawa, isipin sina Shadrach, Meshach at Abednego sa aklat ni Daniel. Hindi sila lumuhod sa gintong imahe kahit bantaan ng kamatayan. Bakit? Dahil ang kanilang pagkakakilanlan at pagtitiwala ay nasa Diyos, hindi sa hari o sa opinyon ng mga tao. Ang kanilang matatag na paninindigan ay nagpakita ng malakas na karisma na nagpatangay sa takot ng hari. 2. Masterin ang silent elegance. Ang kilos at tindig ay mas makapangyarihan kaysa sa salita. Ang pagiging eleganteng tahimik ay pagpapakita ng self-control at dignidad na bunga ng Espiritu Santo. Ito ay isang anyo ng pagpapakumbaba at pagpipigil sa sarili. Hindi mo kailangang magsalita ng marami para maramdaman ang iyong presensya. Ang iyong kilos na puno ng paggalang at kapayapaan ay nagsasalita ng mas malakas. Halimbawa, si Maria, ang ina ni Jesus, ay isang halimbawa ng silent elegance sa kabila ng mga kamanghamanghang pangyayari sa kanyang buhay, mula sa pagbubuntis kay Jesus hanggang sa pagmasid sa kanyang krusipiksyon. Madalas sinasabi sa Biblia na itago niya ang lahat ng mga bagay na ito sa kanyang puso. Lucas 12:13-20:19 na. Ang kanyang katahimikan at pagmumuni-muni ay nagpakita ng malalim na pananampalataya at dignidad. Trumpis. Ang lihim na akyat ng sopistikasyon. Paano ka magiging elegante ng hindi pilit? Ang tunay na sopistikasyon ay hindi sa kung gaano ka ka-fashionable, kundi sa kung gaano ka kaklase sa iyong pananalita, pagkilos, at pagtrato sa iba. Ito ay nagmumula sa isang pusong malinis at may paggalang sa Diyos at kapwa. Ang pagiging elegante ng hindi pilit ay resulta ng isang puso na nakasentro sa pagmamahal ng Diyos, na nagpapabanaag ng kabaitan at pagkamayabong sa espiritu. Halimbawa, isipin ang pagtrato ni Jesus sa mga taong itinakwil ng lipunan, tulad ng babaeng Samaritana o si Zacchaeus. Ang kanyang pagiging sopistikado ay hindi nasa kung gaano siya kaformal, kundi sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa kanila ng may respeto, pag-unawa, at pag-ibig, nang hindi kinokompromiso ang katotohanan. War. Maging ganap na present. Bakit kaakit-akit ang taong tunay na nakikinig? Ang pagiging ganap na present o fully present sa pakikinig ay isang anyo ng pagmamahal at paggalang. Ito ay nagpapakita na pinahahalagahan mo ang bawat tao dahil sila ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kapag nakikinig ka ng buo,
Ipinapakita mo ang pag-ibig na walang paghuhusga, tulad ng pag-ibig ng Diyos. Halimbawa, ang panahon ni Jesus sa krus, sa gitna ng kanyang matinding pagdurusa, ay nakinig pa rin siya sa magnanakaw, sa kanyang tabi, at ipinangako ang kaligtasan. Ito ay sukdulang pagiging present at pagmamalasakit, kahit sa pinakamahirap na sandali. 5. Mag-iwan ng konting misteryo. Huwag ipakita agad ang lahat tungkol sa sarili mo. Ang pagkakaroon ng konting misteryo ay hindi pagiging peke o tago. Ang konting misteryo ay hindi pagiging peke o tago, kundi pagpapakumbaba at pagpili ng mga tamang oras para ibahagi ang iyong personal na buhay. May mga bagay na dapat panatilihing pribado at ang tunay na karunungan ay nasa pag-alam kung kailan magsasalita at kailan mananahimik. Nagbibigay ito ng lalim at pagiging interesante sa iyong pagkatao. Si Jesus ay madalas na nagtuturo sa pamamagitan ng mga parabola na nag-iiwan ng espasyo para sa mga tagapakinig na mag-isip at magbulay-bulay. Hindi niya agad ibinubunyag ang lahat ng katotohanan, ngunit binibigyan niya ang mga tao ng sapat na impormasyon para maging curious at maghanap pa. X. Palawakin ang kaalaman sa iba't ibang kultura. Mas maraming alam, mas kaakit-akit. Ang pag-aaral ng iba't ibang kultura ay nagpapalawak ng ating pag-unawa sa paglikha ng Diyos at sa pagiging iba-iba ng sangkatauhan. Ito ay nagtuturo sa atin ng empatya at respeto para sa iba't ibang lahi at tradisyon na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Halimbawa, ang libro ng Gawa sa Biblia ay puno ng mga halimbawa kung paano kumalat ang ebanghelyo sa iba't ibang kultura. Sina Pablo at Pedro ay kinailangan matuto umangkop sa iba't ibang tradisyon para maibahagi ang mabuting balita na nagpakita ng kanilang kakayahang umunawa at magrespeto sa mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan. Siyempre, ang puso ng pakikiramay, ang mabait at may malasakit na tao ay laging hinahangaan. Ang pakikiramay ay isa sa mga pangunahing katangian ng Diyos at bilang kanyang mga anak, tinatawag din tayong magpakita nito. Ang pagiging mabait at may malasakit ay hindi kahinaan, kundi ito ang pinakamalakas na puwersa sa mundo na nagmumula sa pag-ibig ng Diyos na nananahan sa atin. Halimbawa, ang parabola ng mabuting Samaritano, Lucas 1:25-37, ay nagpapakita ng puso ng pakikiramay. Hindi ito tungkol sa lahi o relihiyon, kundi sa pagkilos ng may pagmamalasakit sa isang taong nangangailangan. Ano man ang kanyang background, ito ang uri ng puso na tunay na nagpapabago ng mundo. Ito ang kapangyarihan ng tawa at kaligayahan. Hindi mo kailangang maging clown, pero mahalaga ang good vibes. Ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ay nakakahawa. Ang pagtawa at pagiging positibo ay nagpapabanaag ng pag-asa at pananampalataya na alam nating may layunin ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ito pagtatago ng problema, kundi pagpili ng kagalakan sa gitna ng pagsubok. Halimbawa, sabi sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang balisang espiritu ay nagpapahina ng buto. Ang kagalakan ng Panginoon ang ating lakas at kapag ibinabahagi natin ang kagalakang ito, nagiging liwanag tayo sa iba. Siyam, ang sining na pag-aalaga sa sarili. Ang self-care ay isang anyo ng respeto sa sarili. Ang pag-aalaga sa ating katawan, isip at espiritu ay nagpapakita ng paggalang sa templo ng banal na espiritu. Ito ay hindi pagiging makasarili, kundi pagiging responsable sa regalo ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Kapag inaalagaan natin ang ating sarili, mas nagiging handa tayong maglingkod sa Diyos at sa iba. Halimbawa si Pablo. Si Pablo ay nagpayo sa atin ng ating mga katawan ay templo ng banal na espiritu. Nakasaad ito sa 1 Corinthians 6:19-20. Ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pag-aalaga sa ating sarili sa paraang nagbibigay luwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, paghinga at pagpapalakas ng ating espiritu. Number 10, ang lakas ng emosyonal na katalinuhan. Ito yung tinatawag nating emotional intelligence. Ito ay mas pinapahalagahan. Ang emosyonal na katalinuhan
ay ang kakayahang unawain at pamahalaan ang sariling emosyon at makiramay sa emosyon ng iba. Ito ay isang katangian na bunga ng pagiging sensitibo sa banal na espiritu. Ang taong may EQ or emotional intelligence ay nagpapakita ng pagpipigil sa sarili, pag-unawa at kabaitan. Ito yung mga bunga ng espiritu na nakasaad sa Galatians 5 verse 20 to 23. Halimbawa, ang pakipag-ugnayan ni Jesus sa mga taong may iba't ibang emosyonal na estado mula sa galit ng mga Pariseo, sa lungkot na mga nagdadalamhati at sa pagdududa ni Tomas ay nagpakita ng kanyang sukdulang emosyonal na katalinuhan. Alam niya kung paano tutugon sa bawat sitwasyon ng may pag-ibig at katotohanan. Ang pang-11 naman, ang lakas ng konsistensya at pagiging maaasahan. Ang mga mapagkakatiwalaan ay natural na hinahangaan, di ba? Ang pagiging consistent at maaasahan ay nagpapakita ng integrity at katapatan na mahalaga sa mata ng Diyos. Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, magiging mapagkakatiwalaan ka rin sa malalaking bagay. Ito ay nagtatayo ng reputasyon na hindi kayang bilhin ng pera at nagpapakita ng karakter na sumasalamin sa Diyos. Halimbawa si Noah, di ba? Siya isang halimbawa ng konsistensya. Sa loob ng maraming taon, patuloy niyang itinatayo ang arka, sumusunod sa tagubilin ng Diyos sa kabila ng pagdududa at pagtawa ng mga tao. Ang kanyang konsistensya at pagiging maaasahan sa harap ng Diyos ay nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya. So mga kaibigan, ang tahimik pero malakas na karisma na ating pinag-usapan ngayon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa patuloy na paglago ng ating relasyon sa Diyos. Kapag hinahayaan natin kumilos ang Espiritu Santo sa atin, nagbabago tayo at nagiging mas katulad ni Kristo. At kapag nangyari yan, natural na lumalabas ang karisma, yung uri ng karisma na nakakapagpabago ng buhay at nagbibigay luwalhati sa Diyos. So, alin ba sa 11 na ugali nito ang gusto mong simulang i-develop ngayon sa sarili mo? Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Pumili ka lang ng isa at magsimula sa pagdarasal para sa gabay ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana hindi kayo nalito sa iba't ibang boses na ginamit ko. So, kung gusto niyo mas maraming God's wisdom at self-improvement tips, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at mag-comment kung alin sa mga ugali na ito ang gusto mong simulan ngayon. Hanggang sa susunod na episode, naway magpagpalain kayo ng Diyos at magkaroon kayo ng isang karismang mula sa Kanya. Maraming salamat sa pakikinig. God bless you all.